Yes, you can do the math. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. This is the day. Time and time again, wala pong araw na hindi po ginawa ng Diyos para po natin siya dagilain, purihin. Kaya nga po, once again, let us all together give all glory and honor to God. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless the Lord. Today is the day that the Lord has made. Tomorrow will be another day that the Lord has made. Day after tomorrow will be another day that the Lord has made. We will bless the holy name of God. Come on! Hallelujah! Woo! Praise the Lord. Amen. Nasa huling serye na po tayo ng ating pinag-uusapan patungkol po sa kahalagaan ng living in purity. However, alam po natin, kahit ito po ang huling linggo ng pag-uusap natin patungkol sa purity, hindi po ito ang huling araw na tayo po ay mabubuhay sa panawagan po ng Diyos sa atin dito po sa living in purity. Alam po natin lahat, pinag-usapan na po natin na sobrang mahalaga po. Kaya nga po, the importance of living in purity. Kahit sa mga tubig na lamang na iniinom po natin ngayon, gusto po natin, purified drinking water. A1. Mama, na number 1. Purified niya po, purified drinking water. Di ba? Kahit po kayong mga babae, lalo na po pagdating sa mga alahas, di ba? Gusto po natin yung purong ginto, 24K. Pag nagsusuot pa tayo ng mga alahas, natandaan ko po, meron pong kinuwento sa amin si Bishop, ang sayo po niya, paano po na malalaman ang ginto kung purong ginto o tubog sa ginto? Ang ginto. So ang sabi po niya, pag binabad mo raw sa suka ang ginto at hindi nangitim, puro ang ginto. Pag binabad mo raw sa suka ang ginto at ito'y nangitim, puro ang suka. Sabi po ni Bishop, kwento niyo po niya. Anyway, ito po talaga ang napaka-importanting bagay sa ating mga buhay patungkol po sa pagiging puro, the importance of living in purity. If we remember sa John 1:12, ang sabi po ng John 1:12, para po sa inyong lahat, of course, most importantly sa ating po mga bisita ngayon, yung sinasabi po ng John 1:12, sa lahat ng sa Kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. Ang pinagmulan po nito, alam po natin, ulit-ulitin po natin, hindi magbabago ang salita ng Diyos. Doon sa John 3:16, lalong-lalo na po sa ating mga bisita at mga bago pa, John 3:16, never again the heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Matthew 24:35. Pero sa John 3:16, for God so loved the world. For God so loved the world, huwag po natin itong kalilimutan. Mahal po niya ang bawat isa sa atin. Wala pong pinipili ang kanyang pagmamahal. Kaya nga po, so loved the world. Pinatunayan po niya ang kanyang pagmamahal nang ibinigay po niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang sabi po niya, ang pagtugon sa kanyang pagmamahal ng Diyos, ano po ang pagtugon? Ang sino man ang sa kanya ay mananampalataya. Ang pagmamahal ng Diyos, ang kapahayagan ng kanyang pagmamahal at ang katugunan sa kanyang pagmamahal, sino man ang sa kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak at ang kapahayagan, ang pangako ng kanyang pag-ibig, sabi po niya, hindi na mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Come on! Hallelujah! Praise the Lord! Ang pagmamahal po ng Diyos, ang kanyang kapahayagan, binigay ang kanyang anak. Ang katugunan, sino man ang sa kanyang manampalataya, hindi na mapapahamak at ang pangako, sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung sinasabi na John 1:12, sa pamamagitan po ng pagtanggap sa Kanya, doon sa Kanyang ginawa, doon sa krus ng Kalbaryo, sino man ang sa Kanya tumanggap, binigyan ng karapatan, maging anak ng Diyos. Amen. Kaya nga po, ito pong pagiging anak natin ng Diyos, ito po yung panawagan po niya sa atin. It is purity, is God's calling sa ating pong kanya pong mga anak. Woo!
Purity is God's calling to His children. At sa Kanya pong pagkatawag sa atin, pag tayo po talaga naging puro na, ito po yung ating magbibigay ng source of freedom para po tayo sa ating spiritual stability. Pag alam po natin tayo anak ng Diyos at gusto po ng Diyos na tayo maging puro, ito na po ngayon ang magiging source. Pinagmumulan ng ating spiritual stability. Samot-samot na yun. Kawampahan ng pungi. Anyway, you can do the math. Mathematician. Hallelujah. Hindi lang po yun. At pag meron na po tayong spiritual stability, ito na po, it will enable us as believers para po maging effective witnesses. Para po yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay ay talagang, pag sinabi natin sa mga iba na binago tayo ng Diyos, maniniwala po sila. Pag sinasabi po natin sa kanila ang salita ng Diyos, wala pong nakikitang pagbabago sa ating buhay, kayo na po ang mag-mathematic. Maniniwala ba sila o hindi? Di ba? Ito po yun. Purity is God's calling to His children, a source of freedom and spiritual stability, and enables believers to be effective witnesses to others. Woo! Praise the Lord. Review na pare ito. Ipagal na ako. Hallelujah. Praise the Lord. At ito po, yung ating pag-usapan ngayong hapong ito. Siguro po, base po sa atin ng mga pinag-usapan, kamusta na kaya? Kamusta na kaya po yung talagang yung ating buhay mananampalataya, yung ating pagiging puro panawagan ng Diyos sa atin? Kayo po ang makakapagsabi kung saan na po yung level ng ating pagiging dalisay pagdating po sa mga ating pong kaugnayan sa ating pong Panginoon. Kaya nga po itong pag-usapan natin, yung children, calling children, source of freedom, spiritual stability, enables believers to be effective witness para po pagdating ng Panginoon. Yung pong ating kadalisayan, makikita po ng Panginoon, handang-handa na po ang bawat isa sa atin para sumalubong sa ating dakilang Diyos. Purity prepares the church as a bride for the coming of Christ. Come on! Inihahanda po tayo ng Diyos. Gusto po ng Diyos nang tayo tawagin, maging patuloy po tayong malinis. Kaya nga po, ang turo po sa atin ni Pastor Manny, if you remember, we are saved. Being saved, aalagaan po natin ang ating pagkaligtas para po we'll be saved. Makikita po natin doon sa buhay na walang hanggan na kanyang pangako na nagsuko ng kanilang mga buhay sa kanya. Sama-sama po tayo doon sa karangitan. Hallelujah! Sabi nga po ng isang kahapon, ang ano daw, yung tigtigan, terakan, keng dalan, di. Meron na po tayo dito. Kanina pa lang, tigtigan, terakan sa Diyos daw. Amen. Lagi po tayong magsaya sa ating Panginoon. Sasaya po tayo, magpupuri po tayo. Lagi sa ating dakilang Diyos. Amen. One more hand of praise. Praise the Lord. Ito po yung paghahanda po. Alam naman natin, mga babae pong ikinasal, kung ikakasal pa o may balak kanyang magpakasal, di ba? Meron po tayong paghahandang ginagawa. Yung lahat, alam nyo na. Pati yung post, di ba yan? Ay, yung mga picture na yan. Anyway, ang pinaka-importante po, di ba? Pinaka-importante, yung traje de boda ng ikakasal. Di ba? Yung wedding dress. Traje de boda. Yung wedding dress po, na di ba kailangan talagang gusto natin, maganda, maayos, puting-puti yung abang naglalakad dyan, makikita po talaga, nihahanda. Parang tayo po, kaya po natin ito patuloy na pinag-aaralan para po pagdating po ng Panginoon, inihahanda po tayo. Habang dumadaan ang bawat araw, inihahanda po tayo ng Diyos sa pagiging dalisay para po sa kanyang pagdating, sama-sama po tayo sasalubong sa kanya doon sa kalitaan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Dahil nga po itong purity that prepares the church as a bride for the coming of Christ, this is the more urgent. This is all the more urgent. Ang sabi po ng salita ng Diyos, for you know how late it is. Time is running out. Time is running out. Wake up. Wake up.
Ang sabi po ng salita ng Diyos, for our salvation is nearer now than when we first believed. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So, remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness or in sexual promiscuity and immoral living or in quarreling and jealousy. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus and don't let yourself think about ways to indulge your evil desire. Patuloy po kaming nagpapasalamat dakilang Diyos sa hapong ito, sa isa pang pag-aaral, muling pag-aaral, ng iyong mga salita, banal na salita na alam po namin, ito ay aming magagamit sa aming pang-araw-araw na buhay para kami ay magpatuloy, maging dalisay habang hinihintay namin ang iyong pagdating. Aming dalangin na patuloy ang pagkilos ng iyong presensya, ang aming pong mga puso at kaluluwa ay maging bukas para sa iyong mga salita upang umuwi kami, dakilang Diyos, magdadala ng bagong tibay pananampalataya, bagong antas ng pagsamba, dakilang Diyos, at bagong pagtitiwala na hindi ka magbabago sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos, pagpalaan mo po ang kabuuan ng gawain ito, ang bawat kaluluwa kasama ng iyong lingkod na gagamitin. Wala kaming ibang itataas, pupurihin, maliban sa iyong dakilang pangalan. Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa pagpalakpak para sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, alam po natin, di ba, sinabi natin, merong mga nagsasabi sa September 23, 24. Hindi lang September 20, mas marami pang nauna na darating na raw ang Panginoon. Kung over 2,000, di ba? Noon pa na nila sinasabi, darating na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon. 2,000 years ago. Ano pa ba? Tapos, palapit ng palapit. Eh di kung hindi pa dumarating ang Panginoon, mas malapit na. Halimbawa, anong year tayo naligtas? 1 year na tayong Christian, 5 years na, 10 years, 20 years. Ay, ote pa daratang. Kung hindi pa siya darating, anong gagawin natin? Babalik tayo sa kasalanan? Absolutely not. Hindi po. Lalo pa tayong, kasi nga, lalo pa nating pag-iigian ang ating paghahanda dahil ngayon, mas malapit na. Mas malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Ito po ang gusto ng Diyos para sa isa't isa sa atin. Bawat isa sa atin na tayo po ay talagang hindi na po magsasayang ng panahon. Kaya nga, time is running out. For you know how late it is, time is running out. Wake up! Wake up! Gising na po. Ang sabi po ng ating pinag-usapan, saan tayo gigising? Baka, sabi po, for our salvation is nearer now than when we first believed. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So, ano po ang sabi niya? Remove your dark deeds. Ang kausap po ni Apostol Pablo dito, mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya, meron pa pong mga hindi pa maisuko-suko sa Panginoon. Kaya nga po, siguro mamaya po, kahit in between, baka sakaling inano na po tayo kinakonvict na tayo ng Panginoon. Baka meron, Panginoon, ito na nga ba yung sinasabi ko, bakit napunta-punta pa ako sa oras na ito po, kinokonvict po tayo, kung kinokonvict na po tayo ng Panginoon. It is about time, sabi po niya, remove your dark deeds like dirty clothes. Di ba yung ikakasal na babae? Halimbawa, yung kanyang trahe de boda, marami, ano na lang sasabihin ng mga nagigipagkasal. Kahit po yung groom, tama? Groom bridegroom ako saan? Yung groom, di ba pag nakikita po niyang damit ng kanyang di ba? Something is wrong. Something is wrong. Ito po ang kanyang sinasabi. Remove your dark deeds like dirty clothes and hindi lang basta remove. Pag meron kang ni-remove, inalis, kailangan kang meron kang ipalit. Meron kang, hindi po pwedeng magre-remove ka lang, meron ka lang ipalit. Ang sabi po niya, and put on the shining armor. Ano po yun? Right living. Right living. Because we belong to the day. We must live decent lives for all to see. Ito po ang panawagan ng pagiging dalisay
ng mga salita ng Diyos sa ating mga buhay magiging dalisay. Kaya nga po, huwag na raw tayo mag-isali-sali sa mga wild parties. So, tayo po lahat naman, galing na po dito, ang ibig lang sabihin, huwag na po nating babalikan ang itong buhay na dating iniwanan na, sinuko na natin sa Panginoon. Wild parties, drunkenness, or sexual promiscuity, immoral living. Lahat po ng ating sinasabing ito, you can do the math. The math. Praise the Lord. Or kahit pala, mga simple lang pala, kahit pagkikipag-away lang pala, jealousy, dark living pala ito. So ito po, kahit mga maliliit na bagay, yung pong mga malalaking bagay, madali po nating makita yan. Yung mamamatay tao, yung adultery. Pero ito pong minsan quarreling, minsan jealousy. Madalas po napag-usapan, kahit po sa aming mga CU, mga lalaki pong mga nasa edad na, pagdating sa traffic, di ba? Pag merong sumingit, ang sabi po ng kasiyo namin, talagang pagdating daw sa traffic, talagang nasusubok siya. Meron daw, matraffic nga, di ba? Kaya traffic matraffic. Meron sumingit sa kaliwa, meron sumingit sa kanan. Bisa na anong gusto na raw niyang managkas. Pero, Lord, purity nga. Lord, paalisin mo na kagad to in mga ilang segundo lang. May wala rin po, ilang segundo lang. Pero ang sabi ko po sa kanila, habang nag-aaral kami, paano? Paano kung hindi siya umalis? Magmumura ka na. Siyempre hindi. Kasi nga purity. Siyempre hindi. Ang ano lang po, yung dagdag aral lang po, paano nga naman kung hindi? Ano ba natin? Isusugal nga ako sana. May linis. No, itataya, parehas din eh. Itataya ba? Para susugal pa rin yun eh. No, I will say this. Itatabi ba natin? Yun. Itatabi ba natin yung ating pagkakristyano nang dahil lang sa mga maliliit na bagay? Kasi sa malalaki, alam natin, hindi natin gagawin eh. Pero sa mga maliliit na bagay, quarreling, jealousy, and many more. Hindi lamang po ito, mas marami pa ang gagawin po. Kaya nga sabi ko sa nila, alam po ninyo, kung saan kayo mahina, sabi nga ng ating senior pastor, doon ka titirahin ng kaaway. Kasi, kung alam niyang malakas ka na dito, paano ka pa? Malakas ka nga eh. Pero kung saan ka mahina, doon ka po niya laging susubukin. Kaya nga po, kung saan po tayo mahina, sige, matraffic. Sabi ko sa kanila, matraffic. Halimbawa, in-overtake ka. Di ba? Paano yun eh? Halimbawa, in-overtake ka, nasa mo lang siya, ilang oras siya, wala mang oras yan eh. Wala mang 5 minuto yun eh. Tapos magkikita kayo dun sa dulo, di ba? Tapos, itatabi mo ay yung pagkakristyano nang dahil lang sa segundo. Yun po yung sabi, yun po yung pinag-aralan namin kanina. Wow, pindi. O nga naman diya. Para lang, pag nag-worry ka, sige, mag-worry ka, andun lahat yung problema. Mag-worry ka. Bila ko yung problema. May dagdagan pa may sakit ka, may ulcer ka, di ba? Ayun po yung ating pinag-usapan. Kaya nga, mag-flow ka lang. Kasi po, kaya ako nasasabi to, sakit ko mo rin po yun. Huwag niyo kong susubukin sa traffic. Noon yun. Ano pong darling ko? Oo, pastor. Meron po akong taga-Kalabit. So, ano po ngayon? Victorious na po ko doon. Hallelujah. Sige. I-ano lang. Konting, kasi po ganito yan eh. Di ba? Ganyan ka tapos kakanan ka. Meron kanan eh. Madalas. Ito po talagang, ano po. Meron pong mag-overtake na motor. You can do the math. Tapos, sa iyo ang daan, nakasignal ka na, tapos, talaga, bali po yun eh. Lusuban ka pa. Pamusinan ka pa. Kaya mabusit. Pamusinan ka pa. No, in-express ko lang po. Pero,
Ano na po yun? Victorious na po. Victorious na po doon. Praise the Lord. Oo nga naman, ang sabi ko po sa nila, sige, kung sakali. Kasi po, talagang sipitan kayo po. Sipitan, kay padalanan. Pero, naisip ko po, halimbawa, sige, kasalanan na. May ragsay, may palaris siya. Di ba? Gastos. Marerecord ka pa, baka mapulis ka pa. Anyway, alam niyo, yun po sinasabi natin. Kahit sa mga maliliit na bagay, tinatawag po tayo ng Diyos, maging puro sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen! Kaya nga po, ito yung, hindi lang basta removing. Sabi nga po, pag meron tayong niremove, ano po yung ipapalit natin? Ito po yung ating sinabi, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus. Sa verse 14. Woo! Clothe yourselves with the presence of the Lord Jesus. Kaya nga, pag alam mong presence of the Lord, andito ang Panginoon. Pag andyan ang Panginoon, sige, sasabihin ba na Panginoon, kasama kita Panginoon ha, pag-away tayo ngayon ha. Hindi pwedeng ganun, di ba? Alam po natin, malinis, puro ang ating Panginoon, puro ang kanyang salita, puro ang Panginoon, kaya nga po, gusto niyang bawas sa atin, ay masimpungan niyang puro, lalong-lalo na po sa araw ng kanyang pagdating. Amen. Kaya nga po, ito po, inalimbawa pa ng Diyos yung magiging puro. Dahil po yan sa kanyang pagmamahal sa atin. Purity is the result of Christ's sanctifying and cleansing work. Ito po yan. Purity. Resulta lamang po ito ng ginawa ng ating Kristo Jesus, sanctifying work, cleansing work. Saan po ito nanggaling? Saan po yung kanyang sanctifying work? Basahin muna po natin itong isang talata. Husband, Ephesians 5. Husbands, love your wives. Husbands, love your wives. Ayaw tayo kumag-amen? Amen. Husbands, love your wives. Hindi po yung asawa ng iba. Yung asawa natin. Love your wives. Kasi po, ito po yung paliwanag ng ating Panginoon. Just as Christ loved the church, ibinigay po niya ang kanyang sarili, gave Himself up for her, para po sa atin, para po tayo maging pure, maging banal, cleansing her by the washing with water through the Word. Washing with water through the Word. Ano po itong through the Word? Mamaya po, dagdagan natin. And to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ito po yung binigay po ng ating Panginoon, ang kanyang buhay. Christ made us holy by sacrificing His body. His body for us. Ano po yan? Yung pong kanyang katawan, alam po natin, yung body po niya, yung kanyang pong dugo. Alam mo, yung dugo at ang kanyang salita, ang maglilinis po sa atin. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Once for all. Ito pong ginawa ng ating, yung pong sinabi nating talata kanina, na namatay si Kristo Jesus, ang kanyang pong buhay, ang kanyang pong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po, yung pagiging dahilan po, purity, ito po yung resulta ng ating pagiging malinis. Yung kanyang sanctifying and cleansing work, wala pong iba. Ang kanyang katawang mismo, ibinigay po ng Diyos. Ito po ang katawan niya, ang kanyang pong salita. Remember, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus Himself gave Himself for us, and the Word became flesh. John 1:14. Nagkatawang tao po ang ating Panginoon. Para lamang po tayo magkaroon ng kabanalan. Purity is the result of Christ's sanctifying and cleansing work. Woo! Amen. Amen. For God's will for us to be made holy by the sacrifice of the body of Christ Jesus, once again, once for all time. Once for all time, minsan lamang po namatay. Hindi po mamamatay ng 2 beses ang ating. Nung mamatay po siya, minsan lang doon sa krus ng Kalbaryo, yun na po ang patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. For by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Wow!
those who are being sanctified. Kaya nga po, saved, sanctified, being saved. Naglilinis po tayo araw-araw. Kayo na lang po ang magsabi kung kayo po ay umiinom ng ganito. Tapos, hindi nyo nililinis. Kaya nalagyan ng tubig. Bisa kayo pang minom, nalagyan ng tubig. Tubig yapin Dumi pala, dumi. O kaya po, yung gamit na lang, yung baso na lang. Sige, gamit ng baso hanggang sa manuling. Mangitim. Di ba? Hindi mo na, ayaw mo na siyang gamitin. Ganun po ang gusto. Kaya being saved, nililinis po ang ating mga buhay mananampalataya, buhay Kristiyano, day after day. Saved, being saved, para po pagdating ng takdang araw, we will be saved. Kaya nga po, so Jesus, ito po yun. Balikan po natin yung ating sinasabi kanina. Cleansing her by the washing with water to the word, Hebrews 13:12 po. And so, Jesus also suffered outside the city gate to make people holy through His own blood. To make people holy sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo. Wow! Can you just imagine it? Kaya nga po, kung sakali talagang gusto na nating bumigay sa ating pananampalataya. Gusto nating tumigil sa paggawa ng mabuti, yung ating mong pagkaligtas, matutuloy pa kaya ito? Ano kaya mangyayari? Ito lang po, lagi nating alalahanin. Yung dugong umagos sa krus ng Kalbaryo, yung pong pagiging pure natin ay galing ng dahil lang po sa kanyang dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Alam po kasi natin noon, kung babalikan, noon, time and time again, over and over, yung pong animal sacrifices, ulit-ulit. Nakakapagod po ang ginagawa ng mga Israelitas noon para lang po sa kanilang mga kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Lagi po yan, inuulit, pumapatay ng hayop, ipapatong yung kanilang kamay dun sa hayop, tapos gigilitin. Gigilitin yung leeg ng animal, tapos patutuluin. Paagusin. Pares lang yan, bali na po kanto. Ipapatong daw yung kanilang kamay, tapos simbolo po yung dugong agos, yun po ang kanilang kasalanan. Tinubos ng dugo ng animal. Animal. Over and over again. Pero dito po sa ating pinag-usapan, for God so loved the world, He gave His one and only Son, nang umagos po ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo, once and for all, isang beses lang pong nangyari yun. At hindi na po mauulit. Kaya nga po, pangalagaan po natin ang ating pagiging banal para po pagdating ng takdang araw, sama-sama po tayong kita-kita doon sa kalangitan. So nga, ito pong ulit-ulit, tingnan po natin, ito yung sinasabi po, yung ating pinag-usap, He did not enter by means of the blood of goats. Ito po yung sinasabi ko kanina, and calves. But He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. So, ito po, the blood of goats, ulit-ulit, and bulls, and the ashes of the heifer, sprinkled on those who are ceremonially unclean. Ceremonially unclean. Sanctify them so that they are outwardly clean. So, noon po, outwardly clean. Hindi talagang, parang kaya nga ulit-ulit, nalilinis po sila outwardly lang noon. Di po sa ating pinag-usapan. How much more kaya? Ito po, how much more than with the blood of Christ? With the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God. Unblemished, doon po kasi pag ini-offer yung mga animals, kailangan perfect, 1-year-old, unblemished, para po talagang, yun po yung talagang ginagawa nila. Para talagang mapatawaran yung kanilang kasalanan. Lamb. Pero ano po natin ngayon, ang blemished God, the Lamb of God, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Puro po siya unblemished, ang sabi po. How much more then will the blood of Christ, who to the eternal Spirit and offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that leads to death. Acts that leads to death. Hindi na po tayo ngayon mapapahamak. Sino man ang sa Kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak, hindi na mapapahamak. Magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Panghawakan po natin ang buhay na walang hanggan. Panatilihin po natin ang pagiging puro. Of course,
Sabi nga natin, nandito pa tayo sa lupa. Paano kaya pag minsan talagang may busit talagang may busit ka, pero naman may nagkas na eh. Pero napamura ka na, ay, wala na yung aking galit. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mabuti po ang Diyos. Pag kinilala po natin, nagkamali tayo, kaya nga andito tayo. Yung mga pagkakamali o mga pagkakasalang hindi po sinasadya. Yun po yung ating pinag-uusapan dito. Pero pag sinasadya na ang pagkakasala, ibang usapan po na yun, ibang usapan na po yun. Pag talagang sinasadya mo nang pumunta doon sa kakasala, yun po sinasabing mawawala na po itong kaligtasang binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Makasunod kayo po? Nakasunod sa ating pinag-uusapan? Amen. So, cleanse our conscience from the acts that leads to death, so that we may serve the living God. Ang purpose po, pong andito tayo, ibigay po natin ang ating buhay sa paglilingkod para sa ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Ito po, Jesus entered heaven once and for all by offering His own perfect blood, securing eternal redemption and cleansing our consciences, unlike the repeated and temporary. Yung pong noon, repeated, temporary lang po. Pero nang si Kristo po ay dumating, once and for all, basta lang po ang kanyang panawagan. Ang sino man ang sa kanya ay manampalataya, hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lagi po nating tandaan, 1 Peter 1, 18-19. 1 Peter 1, 18-19. Tinubos po tayo ng Diyos mula sa kadiliman, mula sa kasalanan, dahil sa kanyang the precious blood of Jesus. For you know that it was not with perishable things as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Perfecto po ang pagkatubos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, ano pa? Bibigay pa ba tayo? Babalik ba tayo sa kasalanan dati nating iniwanan? Kaya nga, nilinis na po tayo. Lagi po nating tatandaan yan. Ito po ang magbibigay. Lagi po ng talagang hamon sa atin na tayo po ay mabubuhay ng may kadalisayan sa panawagan po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, cleanse us through the washing of water and by the word. Yung pong ating sinabi kanina. Word, water, yung pong dugo at ang word po, word. Yun na po ang ating dakilang Panginoong Kristo. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, and the Word became flesh. John 1:1, John 1:14. Ito po, became flesh para po may bigay po niya buo sa pamamagitan ng kanyang precious blood na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, ito po yung katotohanan, sanctify them by the truth. Yung pong katotohanan ng kanyang mga salita, your word is truth. We are already cleansed. You are already cleansed because of the word I have spoken to you. Over and over again, lagi pong inuulit, salita lang po ng Diyos. Yung salita po ng Diyos na talagang isisimpan po natin, itatago natin sa ating mga puso. Ano po yung mga salitang yan? Marami pong mga salita ang itatago natin sa ating mga puso. How can a young person stay on the path of purity? Paano nga ba? How can a young person, pag sinasabi po sa young person, lalo na po sa mga kabataan ngayon, sa ating pong panahon ngayon, ang dali pong mahulog sa kasalanan, sa mundo ng mga kabataan. Kaya nga pati po, minsan nadidepress lang ang gusto po ni Satanas. O depress ka na, o magpakamatay na ka. Di ba? Marami po tayong naririnig na depressed lang, tapos ang daming problema, hindi makayanan, bumagsak lang sa exam, hindi lang mga maliliit na napakadali po sa mga kabataan ngayon. Pero hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay maligtas. Ayaw po ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay mapahamak. 2 Pedro 3:9, 2 Peter 3:9. God is not slow in His promise, gaya po ng iniisip ng mga iba.
Ang gusto lang po ng Diyos, maligtas ang bawat isa lumapit sa Kanya, magsisi ng mga kasalanan, tanggapin ang ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil gusto po ng Diyos, sama-sama tayong lahat, kita-kita doon sa kalangitan. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Yeah. By living according to your word, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. That I might, ano bang word itatago natin para hindi tayo magkasala? Pag meron po tayong nakakaaway, minsan maliit na bagay lang, ano po ang word? Sabi po ng Matthew 5:44. Ano po yung word pag meron tayong nakakaaway? Matthew 5:44. Love your enemies. Word ba talaga yun? Basa niya po. Word niya talaga, Matthew 5:44. Love your enemies. Di ba? I have hidden your word. Anong word ang panlaban natin para po managumpay tayo sa ating mga nakakaaway? Ang sabi po sa salita ng Diyos, love your enemies. Hindi lang love, bless them that curse you. Do good to them that hate you. Yung pong, di ba? Paano natin gagawin yun? Salita. Kaya nga, I have hidden. Itago po natin doon. Ito palang Matthew 5:44. Sobrang tindi na ito eh. Pag naitago daw po natin sa ating mga puso, I have hidden your word. Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them that persecute you. Yung po kating kapit bahay, mga kaibigan, na talagang sinisirahan tayo. Alata namang gagawan at paniranda katamu, love your enemies. Pag tayo po'y talagang merong anxiety o kaya talagang may problema, depression, ano pong word ang itatago natin sa ating mga puso? Sabi ng salita ng Diyos, 2 Peter, 1 Peter 5:7 ba yun? Casting all your cares upon Him. For He cares for you. Yun po yung salitang itatago natin. Pag tayo po'y talagang napapagod na, Matthew 11:28, come unto me, all you are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Ano pa ba? Yung meron kang nakaaway sa traffic, o kaya sa bahay, mag-asawa, ano bang word? Proverbs 15:1. Anong igaganti mong salita? A soft word turneth away wrath, but grievous word stirs up anger. Proverbs 15:1. Ano pa? Kayabangan. Nasabi po ng Proverbs 27:2. Proverbs 27:2. Let other men praise you, not your own words. Wag mong ipagmayabang yung pride po yun ang sinasabi natin. Para hindi tayo magmayabang. Wag natin ipagyabang ang nagagawa natin. Let other men praise you, not your own lips. Sabi pa. Proverbs 2. Stuyapin, sinabi ko. Ayan, stuyapin. Let someone else praise you, not your own mouth. An outsider. Madami pa po. These are only among the few of the words of God that we need to hear, to hide. The words have I kept in my heart, that I might not sin against thee. Yung po Psalms 119, 11. By following God's word, believers are empowered to live pure lives. Believers are empowered to live pure lives. And by treasuring Scripture in our hearts, enable us to walk in righteousness. By grace, di ba yung ating declaration of faith? By grace, I am saved. By grace, I am blessed. By grace, I am righteous. Tayo po'y righteous. Sino po ang righteous? Bakit po? Nang dahil kay Kristo Jesus. To Him who had no sin, 2 Corinthians 5:21, to Him who had no sin, became sin for us that we might become the righteousness of God sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Yes! Kung tayo po ay matuwid, alagaan po natin ang katuwiran niyan para po manatili tayong puro dalisay sa pagdating po, pagdating ng ating Panginoon. Amen! Praise the Lord. Christ, the righteous deeds of the bride for the wedding feast. Ito pa po ang susunod na yung purity prepares the church as a bride for the coming of Christ, because purity is the righteous deeds of the bride for the wedding feast. Kakabasang kepo po ito. Nagkamali ko. Pero tama po siya eh.
Di ba? Purity is the righteous deeds of the bride for the wedding feast. Haba pa lang nandito tayo, yung pong ating pagiging pure, kailangan pong kakitaan ng mga mabubuting gawa. Kasi po, ang sabi ng salita ng Diyos, ang pananampalataya daw na walang gawa, patay. Yung pananampalatayang walang gawa. Kaya nga, let us rejoice and exalt and give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. Ito po yung ating righteous deeds, fine linen. For the fine linen is the righteous. Iliwanag na pala, ikagad binasa kasi. Anyway, tuloy po natin. It was granted her to clothe herself with the fine linen, bright and pure. Ito po yun. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. So, tayo po mga mananampalataya, kung hindi po tayo, ang ibig lang sabihin, kung hindi nagbabago ang ating buhay, siyempre, babalikan natin yung ating gawang yung gawang masama. Pero kung tayo po nagbago talaga, magbubunga po ng katuwiran ang ating. Kung dati kang busit pag walang ulam, malilit na bagay lang, nanong ulam, baliw na yun, at yung rep, wala tayo namang rep, o di latang ulam. No, small things, di ba? Mga malilit na bagay. Righteous deeds, hindi lang po yun. Righteous deeds, yung mga nagtatrabaho, righteous deeds, paano po tayo nagtatrabaho, yung mga rank and file, yung pong pagtatrabaho ba natin, binibigay talaga natin yung oras natin sa pagtatrabaho, mas marami pa yung lakwatsa sa trabaho. Yung mga negosyante, para lang kumita, dadayain ng konti. Yung, pag mabili yung pagkain, babawasan ng konti. Total, masarap naman, bibili naman sila. Babawasan yung quality. No, mga righteous deeds na hindi po natin, ito, kasama pala ito sa mga righteous deeds. Ito talaga, righteous deeds. Meron po kasing righteous deeds na talagang sabi natin righteous, pero sa harapan ng Diyos, hindi righteous. Meron bang ganon? Meron, no? Halimbawa, siguro po, tumulong ka, kaya na sinabi natin kanina, Proverbs 27:2, tumulong ka, ay, alam mo, righteous deeds pero pinagyabang mo. Kung hindi lang sa akin, best. Hindi makakalabas ng ospital yan Di ba yung mga ganun? Kung hindi lang sa akin, hindi makakatapos ng pag-aaral ng anak niyan Righteous deed, maganda, tama naman, di ba? Yung halimbawa ni Pastor Manny, ating senior pastor, pupunta ng simbahan, nagmamadali. Tapos, meron silang nakikitang nangangailangan ng tulong. Muna susupan yung matawli ka kayong church. Righteous deeds, punta kayong church. Pero meron nangangailangan ng tulong. Maganda nga, pero hindi naging maganda sa harapan. Nasusundan? O sige, itaktak tayo Itaktak mo, itaktak mo. Lalo din siguro yan. Sa tithes and offering. Sa tithes and offering. Tama naman Lord, ito pong tithing ito, ipantutulong ko sa mga nangangailangan. Maganda. Maganda, pero matuwid ba sa harapan ng Diyos? Para bang sinasabi, Panginoon, kasi hindi mo sila kayang tulungan, ako na lang tutulong sa kanila. Parang ang gandang pakinggan, no? Patutulong mo nga naman. Huwag muna ako magtatice ngayon. Itong tice ko ngayon, patutulong ko muna kasi mas nangangailangan ito. Para bang pinangunahan mo pa ang Panginoon. Di ba? So, ibigay daw. Mag-offering tana. Alipan Bigay mo raw. Bahala na po. Meron po tayong nangangasiwa. Yung pong ating mga binibigay dito, hindi po yan nawawalan. Ang dami po nating tinutulungan. Sa tuwing pong may kalamidad, earthquake, nagbibigay po tayo sa mga mga organization. Hundreds of thousands po
ang binibigay natin, ipanagtutulong natin. Dahil binibigay po natin at meron po nangangasiwa para po sa pananalapi ng ating iglesia. Amen. Huwag po nating pangunahan ng Panginoon. Kahit alam nating mabuti, pero sa harapan ng Panginoon, hindi pala siya mabuti. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy po natin. Kaya nga, one thing we can do to prepare for the coming of Christ, ito na po yun. Ulit-ulit lang po, do the things that are pleasing to Him. Kaya nga po, lagi nating tandaan, ito po, ulit-ulit, hindi po tayo maliligtas ng mga mabuting gawa. Ang ating pong mabuting gawa ay magbubunga lang po yan ng ating kaligtasan. Kaya nga po, pag tayo po iligtas, hindi yan magbubunga ng mabuting gawa, patay. Patay po yung ating kaligtasan. Faith without works is dead. Kaya nga, alam naman natin, for by grace we have been saved sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po sa ating mga gawa. It is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Yung pong mga halimbawang sinabi natin kanina, para walang sinumang magmayabang, para hindi po natin ipagmayabang ang ating sarili, dahil naligtas lamang po tayo ng dahil sa biyaya ng Panginoon. Praise the Lord. So, yun po, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. The grace of God na appear po for the offer salvation. So, ito na po yun. It teaches us to say no to ungodliness. Yung pong pagiging ungodliness, worldly passions, and to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of the great God, the appearing of the glory of our great God and Savior. Our great God and Savior, sino po? Our great God and Savior. Great God. Diyos po talaga siya, hindi siya tao. Sabi ng iba, tao lang siya. Pero dito po, appearing of the glory of our great God and Savior, nasa salita po ng Diyos. Savior, wala na pong iba. Kristo Jesus lamang po, who gave Himself for us, para po tayo ma-redeem from all wickedness. Ito po yun, and to purify Himself a people that are His very own. Eager, ito po yun, eager to do what is good. Lagi po natin hinahanap ang paggawa ng kabutihan. Amen. So beware of false teachings that present another Jesus, spirit or gospel not rooted in the Word of God. Always study po the Bible, diligently guided by the Holy Spirit. So pag binabasa po natin ang salita ng Diyos, lagi po natin hingin ang gabay po ng Santo Espiritu. Kaya nga po, ang pinaka-importante, alam po natin, nasama po yung sampung kautusan into 2. Pero ito pong yung isa po, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, mind, and strength. Ito po ang panawagan ng Diyos. Pagmahal natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, hindi na tayo gagawa hindi na tayo babalik sa kasalanan. Hindi na po tayo, yung gusto mo na magipag-away. Kasi nga, you love the Lord your God, hindi ka na magipag-away. Kahit mga giligit no. Di ba? Yung pong heart, yun po yung ating inner being. Ito po yung, hindi po yung literal na puso. Ito po yung ating inner being, soul and mind. So, ito po yun, destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Kaya nga po, lagi po, pinag-usapan na po natin, babalikan lang natin, ulit, yung pong let us live in purity with pure minds, prioritizing, glorifying, and fully devoted to Christ as we prepare ourselves as His bride, eagerly waiting for His return. Eagerly waiting for His return. Hallelujah. Amen. So,
Tuloy po natin. Pero make it a point, sabi nga kanina, hindi po ito ang huling araw. Huling serye lang, pero hindi po huling araw ng panawagan po ng Diyos sa atin para po sa ating pagiging banal. So, ang ating pong, di ba remember po, yung pong binasa natin, love the Lord your God with all your heart. Nag-aral po tayo, di ba? Panatang Makabayan. Remember? Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinugupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Paglilikuran ko ang aking bayan ng buong lakas, buong isip. Buong lakas, isip. Kaluluwa ka rin, ayun buong lakas, isip, at puso. Ayan. Pares niya. The point is, bakit po yung naisingit? Panatang Makabayan, para sa bayan pa lang. Panawagan po, ibibigay daw natin ang ating buong puso, isip at kalakasan. Di lalo na sa Diyos. Di ba, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and spirit. Hallelujah! Woo! Ang talon! Nagandang kaya, bigla po. Sabi mo. Praise the Lord! Woo! Amen! You can do the math! Parang Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Yeah. Go! Mag-conclude na ako. Praise the Lord. Panahin nyo mag-sing yan Chorus na po. Katulada. Masaya na po. Hallelujah. No, balikan ko lang po, di ba? Panatang Makabayan, para sa bayan pa lang, bibigay daw natin ang ating buong puso, isip, at ang lakas para sa bayan pa lang. Di ba, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your heart, and with all your soul. Kaya nga po, ito yung sinasabi ng ating inaawit kanina. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. And I will love you. Hallelujah. Diba? Purity prepares the church as a bride for the coming of Christ because it is the result of Christ's sanctifying and cleansing work. It is a righteous deeds of the bride for the wedding feast. Purity is about exclusive and single-minded devotion to Christ. Purity is about single-minded and devotion to Christ. Ito po yung ating conclusion. Kaya nga po talagang inuna ko na po yung ating mga awit dahil ito po yung panawagan sa atin. I am jealous for you with a godly jealousy. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pag hindi po natin ibinibigay ang lahat-lahat sa ating dagilan Diyos, magseselos po, godly jealousy ang ating Panginoon. I have promised you. Tayun itong verse. 2 Corinthians 11, 2-4. 2 Corinthians 11, 2-4. I am jealous for you with a godly jealousy because I have promised to you one husband to present to you as a pure virgin to Christ. But I am afraid, ang sabi po ni Apostle Pablo, that even as a servant beguiled, even by this cunning, your minds may be corrupted and led away for the simplicity of your sincere pure devotion to Christ. Ay, kaya kakit siya palagyan.
Praise the Lord. Oh, for you will allow, if no one comes and preach another preaches whom we have not preached, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you tolerate all this beautifully. Mawawalan po ng saysay ang lahat ng ating mga pinag-aaralan natin ngayon. Kung babalik tayo sa kasalanan, kung babalikan natin yung nating buhay, ang gusto po ng Diyos sa atin, palagi. Kaya nga, I will love you all. Diba? Love the Lord with all your heart. Love the Lord with all your heart, with all your soul, mind, and spirit. Yun po yung most important one. Beware of false teaching that present another Jesus, spirit or gospel, not rooted in the Word of God. Always study the Bible diligently. Ulit-ulitin po, guided by the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya ang panawagan po ngayon, sige po, ang panawagan po ng ating pinag-aaralan, magsasawa pa ba tayo? Magsasawa ba tayo sa paggawa ng kabutihan? Ipagkakanulo pa ba natin ang ating Panginoon sa bagay ng mga mundong ito? Hallelujah! Ipagpapalit pa ba natin yung dugo ni Kristo na tumubos sa atin? Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo po ang pwedeng sumagot. Paano po natin talaga ibibigay ang ating buhay sa ating Panginoon? With this, sa ating pong pinag-aralan, tignan po natin ang salita ng Diyos na magiging hamon po sa atin habang andito pa tayo. Kung sakaling mamatay man tayo. 1 Thessalonians 4:16, for the Lord Himself will come down from heaven, hallelujah, with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died, mas mauna pa po yung namatay kay Kristo sa atin. Sila po'y babangong maguli, will rise from their graves, then together with them, we who are still alive and remain on earth will be caught up in the air, in the clouds, to meet the Lord in the air. Hallelujah! Then we will be with the Lord for